Ayaw talagang tumigil itong si Peng Lacson na hindi niya mapaalis sa Senado itong si Senador Marcolita. Alam po naman natin na nung mga nakaraan ay nireklamo nga niya itong si Senador Marcolita na mayroon daw ginawa na illegal doon po sa kanya pong pagtakbo bilang senador nung nakaraang eleksyon. Nireklamo nga niya ito sa Kumilik, pero hindi nga nakalusot yung pong kanyang complaint dahil ang lumabas po na findings po ng Comelec ay wala pong nilabag si Senador Marcolita sa panahon po ng eleksyon na yun, mga kabayan. Kaya hindi po ito mapalagay itong si Senador Lacson na andyan pa si Senador Marcolita dahil ito lamang po si Senador Marcolita ang palagi pong sumupalpal sa kanya pong mga ginagawa, no, na mga hindi maganda dyan po sa Senado. At alam po natin kung ano-ano po yan, mga kabayan, ang palagi pong pinagdibdibitihan nitong dalawang senador na ito. Kaya ay sa araw-araw nilang pagkikita at sa palagi nilang pagdidebate dyan po sa Senado, mukhang hindi na kinaya ni Peng Lacson itong si Senador Marcolita. Kaya humingi na ng saklolo dito po sa kanila pong mga aso sa Kongreso. Dahil alam po natin, dyan po sa Kongreso, marami po silang mga aso dyan na kung ano ang kanilang sasabihin, yun din po ang itatahol, mga kababayan. At kilala po natin kung sino-sino po yan. So ito na nga ay sa tunada pa lang ng kanyang mga sinasabi dito, patungo na nga na hihingi po ito ng saklolo doon po sa kanila pong mga aso dyan po sa Kongreso. So ayan, panoorin muna natin itong video para malaman po natin kung ano po ang mga pinagsasabi nito ni Senador Lacson at paano din po siya supalpalin ni Senador Marcolita. Kaya ito po ang talagang ayaw niya na nandyan po si Senador Marcolita sa Senado, mga kababayan. Kung mayroon namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusubpina sa pagdinig ng Kamara, halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o subpina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if, hypothetically, mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang statement of contributions and expenditures or SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa poll? So yan na nga, mga kabayan, narinig po natin dahil yan din po ang tinitira ni Senador Marcolita sa kanya. Kaya ay gusto niya na balikan itong si Senador Marcolita. Nakakala niya itong si Senador Marcolita ay walang bayag. Hindi po ito katulad sa kanya na alam po natin na wala naman pong bayag itong bakla na ito. Kaya ito, patuloy natin itong panoorin na paano siya supalpalin ni Senador Marcolita Sa Kongreso. And because Ayan na. he doesn't want to be interpolated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned by Senator Lacson. Of course you may. Thank you, Mr. President. Ito naman isang At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly Yun, may bayag. present myself with or without invitation. Oh. They just said to suggest to me Grabe. that they wanted me there. I will go there, Mr. Oh. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, Yun. ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President,
ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ini talaga. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy ang pagdinig. Kahit na lantaran na nandun na talaga yung mga ebidensya. Tama. Bakit po hindi tayo tumawag ng pagdinig, Mr. President? Tama mga kababayan. O, kita? Paano po sinupalpal na naman itong si Pinky Lacson ni Senador Marcolita? Ayan kasi akala nila na walang bayag itong senador na ito. Pero yun ang napala nitong isang baklang senador mga kababayan. Na puro na lang pagtatakip ang ginawa para lamang ay maiwasang maimbestigahan yung mga utak nitong flood control, mga kababayan. Di ba? Kaya ay humanap talaga ito ng paraan para mapaalis itong si Senador Marcolita dyan sa Senado dahil talagang tinik ito sa kanila, mga kababayan. Dahil ang ninais po ni Senador Marcolita ay talagang imbestigahan ang totoong mga magnanakaw sa kabanang bayan. Pero ito namang isang baklang senador ay palagi po na gustong takpan o ilihis itong isyu at gustong gumawa ng ibang isyu para mas malayo pa ang usapin dito po sa flood control, mga kababayan. Kita-kita naman po natin ang ginawa po nitong si Peng Lacson at ito pang kanyang isang amo dyan na si Tuta Soto, mga kababayan. Talagang wala po silang ginawa para po sa bayan. Para malaman ang totoong nangyayari sa napaka laking pera po na ninakaw sa kaban po ng bayan. Kaya mas lalo po tayong naghihirap ngayon. Lalong lumubog po ang ating pong bansa. Dahil nga sa mga taong, mga kawatan dyan po sa gobyerno. At mayroon po silang mga tao na taga-dipinsa. Yun po ang masaklap. Kaya yan ang ninais ni Senador Marcolita na sana ay maging tumino naman po itong mga nasa Senado, mga kababayan. Dahil po ay ang nais na po ni Senador Marcolita ay mapabuti po ang bayan. Hindi po siya namimersonal. Pero itong si Pinky Lacson ay talagang halatang halata naman na pinipersonal na po nila itong si Senador Marcolita. At dahil alam nila na kung ito ay paimbestigahan dyan po sa Kongreso, gigisahin po nila itong si Senador Marcolita. Pero titingnan po natin. Dahil itong si Senador Marcolita ay galing din po dyan sa Kongreso. At alam po natin na pinagtutulungan po siya dati dyan. Pero hindi po umurong ang mamang ito. Talagang mayroon pong bayag ang tao na ito. Basta sa tingin niya ay nasa tama po siya. Na sana ay ganun din po ang ating iba pang mga congressman at mga senador. Dahil yan po ang ating inaasahan na mayroon pong mga tao na nandyan po sa gobyerno na manindigan para po sa atin po, para sa bayan. Pero ang nangyayari po ay doon po sila nanindigan sa isang tao na nais po nila ay madipensahan po, mga kabayan. Wala na po mga tao na nandyan po ngayon sa gobyerno na para sa atin po na mamayan.
Kung meron man po ay ilan lamang mga kababayan. Pero pagka magsalita po yan ay talagang susupilin po nila mga kababayan. Katulad na lang ng mga ibang congressman na nandyan pa po sa kanilang mga ginagawa no na para sa bayan talaga. Pero ang mangyayari po mga kababayan ay hindi po ibigyan ng mga budget dahil kinalaban po nila itong gobyerno. Grabe po mga kababayan ang nangyayari ngayon sa ating pong bansa. Hindi nga natin alam itong presidente ngayon, totoo pa ba kaya itong ang presidenteng nanalo dati, mga kababayan? Di ba? Marami po ang mga katanungan na hindi po nila masagot-sagot. Dahil pagka hanapan mo sila na kung ano-ano, marami po silang palusot, mga kababayan. Katulad na lang dyan sa Malacanang, nung may nahuli po na isang vlogger, ang tanong ay kakilala ba ng Pangulo yung pong nahuli? Ano ang sagot? Hindi kaibigan. Ang layo po mga kababayan. Pero nung naglabasan po yung mga patunay na yung tao ay talagang dikit sa mga Marcos. Ano ang sinabi? Hindi raw niya dininay. Ano ba yung sagot niya doon sa katanungan kung kilala? Sabi niya hindi kaibigan. Di ba pag deny na yun mga kaibigan? O mga kababayan na hindi kaibigan. O, ganun po ngayon ang nangyayari. Takipan po sila, mga kababayan. Pero ang pinagtaka natin, doon sa nangyayaring pagkahuli ng isang vlogger na yun, bakit ay dinidipinsahan kaagad ni Claire Castro, yung pong Pangulo, na yun pong ginawa nung vlogger ay sabi nga ay kinikikilan umano itong si Martin Romualdez. So, nasaan po ang koneksyon doon kay BBM? Wala naman pong koneksyon. Kasi si Martin Romualdez po ang kinikikilan. Pero dipinsa kaagad mga kababayan. So, ayan po, no? Grabe. So, dito naman, kay Lacson at kay Marcolita. Talagang gusto niya maalis itong si Senador Marcolita. So ayan po mga kabayan, no? Huwag po nating hayaan na talagang gaguhin na tayo nitong mga nakaposisyon dyan po sa gobyerno. Kung may makikita po tayo na mga mali na mga ginagawa po nila, pupunahin po natin. Mag-ingay po tayo mga kababayan. So, yun lamang po, no, ang akin pong masasabi sa ngayon. Maraming salamat po at see you po sa next video ko.